Hello mga ka-Dears in Canada, isang magandang araw sa ating lahat. At sa nakikita nyo nga ito, naglalakad tayo. Katatapos lang kasi natin mag-lunch. At the usual, kapag ganitong kaganda yung panahon dito sa amin, tinitake advantage natin to para makapag-exercise man lang or magkaroon tayo ng konting stretching. Ito yung ginagawa namin. Lalakad kami. Kahit mga isa o dalawang round paikot dito. So, nakikita nyo nga medyo umaaraw na. Pangalawang, 2 days ng ganito yung panahon. Sana dire-diretso na. At ramdam na rin namin yung summer. Napaparating na yung summer kasi actually busy kami sa trabaho ngayon. At ayun nga, ganitong season kasi halos pa-boom na uli yung construction dito sa Calgary or dito sa Alberta. Eto nga at nagdadrive na tayo pa uwi ng bahay at naging sobrang busy man tayo kanina sa opisina. Nagpapasalamat pa rin tayo sa itaas at kahit paano na iraos natin na maayos yung ating trabaho. At ayun nga nakikita nyo na sobrang dilim at laki ng ulap doon sa may bandang Calgary area. Andito nga pala tayo sa boundary ng Okotoks at Calgary. Ito yung sitwasyon na medyo hindi ko gusto kasi nga kanina habang naglalakad tayo sobrang init at tirik na tirik yung araw, tapos biglang popondo yung ganyang kalaking dilim. Dalawa lang naman ang ibig sabihin yan, kundi uulan ng malakas, hail. Pero sana wag naman hail, okay lang yung ulan. Pero malalaman natin yan kapag nakarating na tayo sa Calgary. Kaya yun guys, samahan nyo ko at dasal na lang tayo na wag naman sanang hail. One eternity later. Welcome back mga ka-Dears in Canada. So ayun nga, andito na tayo sa bahay ngayon at halos kauwi-uwi lang natin. Siguro mga 7:20 na ng gabi. At ayun, sa awa ng Diyos, hindi naman naging hail yung malaking dilim kanina na nakita natin sa video. Pero nakita ko sa feeds ko sa Facebook, may ibang part dito sa amin sa may northeast, bandang northeast na, bumuhos hail. Maliliit, buti na nga lang at maliliit at hindi ganon makaka-damage ng ating mga sasakyan. At yun, nabitin yung pag-vlog natin kanina habang naglalakad tayo kasi nga natanaw tayo or nakita tayo ng ating ibang kaopisina at sumabay sila sa atin sa pag-walking natin. At ayun, medyo hininto ko muna yung pag-vlog. So ayun nga, nagtimpla muna tayo ng ating kape kasi alam niyo naman ako is coffee is life sa akin eh. Tsaka medyo malamig din dahil umuulan at baka para mapasarap yung ating kwentuhan. Ayun nga, kanina nang naputol yung ating pagbablog is nabanggit ko nga medyo dito sa aming company medyo ramdam na namin yung pagiging busy or nagiging busy na kami ng sobra. Ibig lang sabihin nun, summer is approaching na talaga, especially andito kami sa construction industry, design industry. Ito yung peak season para mag-hire yung yung ibang company, especially dun sa company namin, meron kaming 2 position, designers position na bakante at naghahanap kami. Ganon din yung mga ibang construction firm, design firm. Actually, beginning nga nung April na bumabaha na ng mga notification yung email sa inbox natin. Puro job notification yun. Mga designers position, architectural technologies na position, tsaka mga draftsman at drafting job position. So ayun nga, parang magti 3 weeks na yung job posting namin para dun sa 2 designers na kailangan namin. Medyo particular kasi, masyadong particular yung mga requirements na kailangan namin para sa position na yun. Ang una, yung software na dapat alam mo, yung MyTech structure nga. Ako, dito ko na lang din sa company yun natutunan. Parang AutoCAD lang at saka Revit yung alam ko. Tapos, syempre yung experience mo pa pagdating sa panel, plumber, ganyan. So, yun yung mga tinitignan. Kaya medyo nahihirapan kami makakapag-arrange ng interview. So, yun nga. Dahil pa-summer na, ito yung peak season, ito yung time na nagbo-boom yung construction dito sa Canada or kahit dito na lang sa Calgary. Kaya may mga company ngayon na
panay-panay yung post ng job requirements nila sa Indeed, Mapa Indeed man yan, Job Bank, tsaka ano pa ba, LinkedIn, yan. So, yun nga yung topic na gusto kong i-share sa inyo o pag-usapan natin is gusto ko sana bigyan kayo ng mga o i-share sa inyo yung mga tips o yung mga ano yung i-prepare natin o yung mga dapat i-consider, mga job interview tips. Ito yung base sa mga naranasan ko or napagdaanan ko nung time na ako yung naghahanap ng trabaho during pandemic and after pandemic. So I do hope mga guys that some of these tips can help you in one way or another. Kaya umpisahan na natin. Umpisahan natin sa mga bagay na dapat natin i-consider sa pag maghahanap tayo ng trabaho. Since na ngayon ay boom na yung construction dito sa sa Calgary, para dun sa mga bago, kararating pa lang dito sa Calgary na kagaya ko, nasa line ng pagiging draftsman, designer, or architectural technologies, marami tayong pagpipilian ngayon. Sobrang dami ng job opening pagdating sa mga ganyang position. So, mapipilter natin yung location na malapit sa tinitirhan natin. Kasi syempre, kung pumunta tayo, wala pa tayong driver's license dito. At pagdating ng winter, sobrang hirap mag-commute. So, ang advice ko siguro, kung makakahanap kayo ng location na almost parang 30 minutes drive lang or travel time is around 30 minutes to 1 hour, okay na yon. Huwag lang tayong susugal dun sa mga 1 hour to 2 hours yung layo, yung distance. Mahihirapan tayo nun kapag winter. Lalo na mag-a-adjust pa lang tayo dito sa weather dito sa atin sa Calgary. So pangalawang bagay na dapat natin i-consider is yung volume o yung laki ng company na a-applyan natin. Kasi syempre kapag nag-apply ka sa isang malaking company, ang usually nangyayari doon is naka-departmentalize lahat eh. Parang merong department ang designing, iba yung department ng detailing or drafting, iba yung department ng project management, yung estimation department, magkakaiba sila ng ginagalawan. So, parang ikaw, kung mapapasok ka sa malaking company, parang yung rotation mo hindi mangyayari. Parang kung in-apply mo lang is draftsman, doon ka lang sa drafting department. Unlike kapag maliit yung company na in-applyan mo, maaari or may possibility na maikot mo lahat yung ganong field. Pwede kang mapunta sa drafting, sa designing, at pwede rin sa estimation. Minsan, usually, nangyayari, pwede ka rin mag-ipadala sa site, maging isang project coordinator. Yung mga ganong bagay, mas malaki yung growth mo sa maliit na company kaysa dun sa malaki. Yun yung point of view ko. Usually, ganun yung naranasan ko nung unang company na in-applyan ko o yung unang company na pinagtrabahuan ko. So, i-example ko nga yung unang company na napasukan ko dito. Bali, isa siyang painting company. Tapos, na-hire nila ako as an estimator. Then, eventually, ayun nga, naging project coordinator ako. Tapos, umusad pa ng ilang buwan, kinakailangan nila ng magdi-detail o gagawa ng mga shop drawings. Kasi usually, nung lumaki yung medyo nag-step up yung company, nagre-require na mag-submit kami ng mga shop drawings for approval. So, ayun, alaman nila na may background ako sa pagdi-design. Kaya yun, nagamit ko din yun. Sabihin dito, yung growth, lumalago. Tapos sunod is yung mga reviews, Google reviews. Actually, pwede nyo i-search yung mga reviews ng company na prospect nyong applyan. Kasi doon pa lang makakakuha na kayo ng idea kung okay ba or goods ba yung company na gusto nyong applyan. Malay nyo kasi hindi pala makatao or doon nyo kasi makikita yung mga comment or mga reviews ng previous employee nila. Kung maganda ba talaga yung company na yon or whatsoever. Kaya yon, malaking bagay yon. Usong-uso dito sa Canada, yung mga Google reviews. Malaking bagay yon.
So, ito naman, ano naman yung mga i-prepare natin sa pag-a-apply ng trabaho. Siyempre, number one dyan, yung ating email address. So, hindi na dito po pwede yung mga email address natin na medyo fancy, yung may mga underscore cute, underscore pogi, or kung ano man. Kailangan na natin gumawa ng medyo professional at medyo formal na email address. Ito na yung magiging email address natin throughout ng pag-a-apply natin. Sa kaso ko, yun nga, gumawa talaga ako ng personal email address ko na medyo professional yung dating. At syempre nakakahiya nga naman pagka mag-a-apply ka ng trabaho, medyo fancy yung email address na gagamitin natin. Tapos syempre, kapag meron ka na nun, pwede ka nang gumawa or mag-create ka ng account sa mga LinkedIn, Indeed, tsaka Jobbank Canada. So ito yung tatlong site na kadalasan ko lang ina-apply ng trabaho. At parang nandun na rin naman kasi lahat kahit yung ibang job sites, halos doon mo rin makikita yung mga opening dun sa tatlong job sites na nabanggit ko. So doon, pwede kang gumawa ng mga profile mo, pwede kang mag-upload ng resume mo or gumawa ka ng built-in na CV o resume mismo doon sa profile mo. So kapag na-create mo na nga yung profile mo, ayun, doon pwede ka na mag-start mag-browse, maghanap ng trabaho. At syempre, pwede ka rin magpunta sa company website. Yan. Punta ka lang dun sa, usually lahat ng company website dito, meron silang isang bracket doon or meron silang isang category doon na careers. Hanapin mo lang at makikita mo na doon lahat ng job opening na meron doon sa company nila. So wala namang limit sa pag-a-apply ng trabaho, pero syempre ako gaya ko nung time na ako'y nag-a-apply, siguro sa isang araw nililimit ko lang sa 5 to 6 yung pinapasahan ko ng application. Pangit naman yung gagawin mo ng isang bagsakan, paano kung sabay-sabay sila mag-reply sa'yo at mag-arrange ng interview, paano mo i-manage yung oras mo. At least ayun, 5 to 6 application in a day, pwede na siguro yun. The next day, ganun uli hanggang sa makakuha ka ng tawag or interview. So ayun nga, kapag natawagan na tayo ng company na in-applyan natin, ito naman yung mga bagay na dapat natin paghahandaan at i-ready. Siyempre, huwag natin kakalimutan dalhin yung updated or i-update na natin yung ating resume. Tapos yung portfolio, napaka-importante nun. Tapos syempre, kailangan din natin mag-review ng mga architectural software like Revit, AutoCAD, SketchUp, 3D Max, or kung ano man yung alam yung software base doon sa posisyon na ina-applyan mo. Tapos syempre, kailangan natin mag-browse or mag-refresh tungkol sa mga basic architectural terminologies like bawa FFL, ano ba ibig sabihin nun, finished floor line, NGL, yung natural ground line, yung mga basic lang, wag masyadong deep kasi hindi naman aabot sa ganung sitwasyon. Maging prepared lang tayo. Tapos syempre, prepare natin yung sarili natin sa mga on the spot exam, like yung meron kasi kung kakilala, in-applyan niya is draftsman job. So syempre, matagal na siyang hindi nakapag-practice ng AutoCAD. So hindi niya in-expect during that interview, sinalang siya or can you do this exam in AutoCAD? Tapos may time limit daw na parang 10 minutes. Parang sa Pilipinas lang din naman yun parang syempre pagka draftsman ang ina-applyan mo or designer, syempre kailangan mo i-prove sa kanila na alam mo yung software o alam mo yung mga sinasabi mo during that interview. Gusto nilang makita yon in actual na ginagawa mo. So dapat yun, medyo prepared tayo. Pero sa part ko, thanks God, wala pa naman. At ayun, kasi naman yung na-applyan natin that time is estimator. Yun, medyo may isa lang akong sumabit dun interview na yun. Kasi tinanong ako, conversion yung millimeter tsaka feet to inches, yung mga ganun ba. Kasi dito English system ang gamit. So syempre sa Middle East, sa Pilipinas, naka-millimeter na tayo, naka-metric tayo. So
talagang nabobo ko ng time na yon. Medyo nakakahiya talaga at honest mistake naman, inamin ko naman na medyo hindi pa ako gamay sa English system kasi nga yung pinanggalingan ko na bansa is more on metric. Pero syempre ayoko naman na mangyari sa inyo yun, kaya isinasabi ko to sa inyo para ma-prepare nyo yung sarili nyo sa mga possible na pwedeng itanong sa inyo. So yun nga, siguro yun yung mga tips and mga pointers, mga consideration na mai-share ko sa inyo na nangyari sa akin o naranasan ko during nung time na ako naman yung naghahanap ng trabaho. At sa pagkakataon nga na to na medyo okay na yung construction industry dito at design industry dito sa Calgary, dito sa Alberta, sigurado naman ako na makakakuha tayo ng trabaho na gusto talaga natin. Yun nga lang, syempre, kailangan natin gawin yung part natin para makuha yon. At yun nga, pagdating naman sa interview, sa job interview o yung general interview question, napaka-basic naman nun. Usually, kung ano lang naman yung tinatanong sa atin dyan sa Pilipinas, parang similar lang din. Medyo ano nga lang talaga. Islang lang dito, pure English. So baka doon lang tayo medyo mag-adjust. Pero syempre, architecture graduate tayo. Yung mga tanong is more on architecture naman. Yun nga lang, medyo nung time nung in-interview ako sa unang trabaho ko naman, ang tanong sa akin, do you have a driver's license? So medyo nakakatawa kasi nga parang anong relate. Yung pala, syempre, importante rin pala yung mga guys kung bago kayo dito at may mga spare time naman kayo, sana kumuha kayo ng driver's license kasi isa yon sa mga requirements na makikita nyo sa mga job posting. Importante yun kasi nga minsan papadala kayo sa site, kailangan mo magsukat ng ganito, kailangan mong umattend ng meeting. Hindi kasi uso dito yung mga ipagdadrive ka or may driver, company driver. Dito, do it by your own. So, importante importante meron kayong driver's license. Tapos, syempre, pag interview, magtatanong, hindi lang ikaw yung tatanungin nila, magtatanong ka din sa kanila. Ito na yung pagkakataon mo para malaman yung more about sa company, about salary, workload, yung mga ganung bagay. Tsaka syempre, lagi yung tatandaan na hindi naman kayo aabot sa interview kung hindi rin kayo gusto ng company. Kaya kayo tinawag for interview, ibig sabihin, interesado sila sa inyo. So, ang gagawin mo na nga lang is yung ipapakita mo sa kanila na worth it. Yung pag-select nila sa inyo. Parang siguro kung mayroong 20 applicants na filter na kayo sa 5, 3. At ayun nga, isa ka dun sa 3 na yun. Ibig sabihin, gusto ka ng company. At pakita mo sa kanila na worth it ka. And then, after the interview, siguro dito sa Calgary, Canada, mahaba na yung 2 araw para malaman mo yung resulta na tanggap ka. Usually nga, 1 araw lang after interview. Pag sinwerte ka, pag para sa'yo talaga yung trabaho, congrats ka na nila, yun, i-ready na yung offer letter mo. Ganun lang, claim it. Lagi nyo tatandaan na or i-manifest nyo na para sa inyo talaga yung trabaho. Hindi naman yun ibibigay or hindi ka naman dadalhin sa ganung sitwasyon kung hindi para sa yung isang bagay. Kaya yun mga guys, sana sa mga bago dito at aspiring na kagaya ko na isang architect at naghahanap ng drafting or draftsman job, architectural technologies na trabaho, sana makatulong tong maikling video or vlog na to para sa paghahanap niyo ng trabaho, and good luck. At ayun, paano mga guys? Sige na lang uli sa mga susunod na vlogs, at para uli sa mga bago pa lang sa ating channel, sana huwag niyong kalimutang i-like, i-share at subscribe naman dito sa ating channel, at i-hit na rin natin yung notification bell para mano-notify kayo ni YouTube pag may bago tayong upload. At sa mga subscriber natin, maraming salamat sa patuloy niyong pagsuporta at panonood ng ating mga videos. Paano mga guys? Ayun, see you na lang to the next one. Bye and God bless.